Peaky Blinders, The Immortal Man. Absolute cinema. Ngayon na lang ulit ako nakapanood ng movie na after ko panoorin, na iisip ko pa din. Ayun, parang kakapanood ko pa rin. Fresh pa rin yung feeling. Siguro kasi, ano siya eh, di ba? 6 na season. Ay, ano nga pala, kung ayaw niya ng spoiler, huwag niyong panoorin to. Parang gusto ko lang ikwento dito yung, ano, alam mo yun? Ano ba? Wala. Di ko rin alam kung ba't ko ito ginagawa tong video na to, pero gusto lang i-share na sobrang ganda ng movie. Kung di nyo pa napapanood, pero bago nyo kasi panoorin to, kailangan nyo panoorin yung 6 na season ng Peaky Blinders. Pero kung napanood nyo na yung Peaky Blinders 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito na yung next nyo syempre. Ito na yung pinaka-pantapos guys sa story ni Tommy Shelby. At again, may spoiler itong mga sasabihin ko, kaya wag nyo itong panoorin kung ayaw nyo ma-spoil. Nagsimula yung movie syempre, di ba? Ayaw na nga ni Tommy. Yun nga sa season 6, ayaw na niyang maging gangster. Yun, madaling salita. Ayaw niya na maging, ayaw niya na nung ginagawa nila. Ayaw niya na maging Peaky Blinders. So, ang leader na ay si Duke. Setting neto sa may Birmingham pa rin. Tapos, tawag dito, 1940s. World War II. So, kilala nyo na kung sino kalaban. World War II. Pinaka ano lang dito plot. Tawag dito, merong i-smuggle na mga peking pera sa Birmingham. So, gusto nilang parang masira yung ekonomiya sa loob ng Birmingham sa UK o Britain ba tawag doon. Basta yon. Alam niyo na, yung pag maraming pera, mawawala ng halaga yung pera, masira yung ekonomiya. Ganon yung gusto mangyari ng mga kalaban. Ito ang kalaban nila si John Beckett. Ito, inuuto niya lagi si ano, di ba? Inuuto niya to si Duke. May mga pinaano siya. May tumba si Beckett dito kay Duke. Siya na kasi yung leader ng Peaky Blinders eh. Ang ginagawa kasi nito ni Beckett, di ba? Parang inutusan niya itong si Duke para ipatumba yung mga kalaban. At nagkaroon ng pagkakataon doon na may itong si Duke. Parang official ng police. Ay, okay na yon. Tapos may isa pang pinapagawa si Beckett, which is ito si Ada, which is auntie niya, no? Kaya medyo ano yun eh. Akala ko tutuloy niya talaga eh. Pero hindi nagawa ni Duke. Tapos ang gumawa na lang. So yun nga. Nasabi ko bang may spoiler? Basta wag niyo akong panoorin kung ayaw niyo nang may spoiler. Pero ito na si Beckett na yung gumawa. Pinatay niya si Ada, guys. Wala na si Oswald mostly dito. Siya yung kalaban sa season 6. Wala, hindi siya nakita diyan. Sa movie na to wala siya. Tapos yun, bumalik si Tommy, no? Pero bago yun, pinipilit kasi siya na Ada na bumalik eh. Na parang pangunahan ulit yung mga tao eh. Kasi nagkakagulo-gulo na. Pero ayaw niya, hanggang ngayon na namatay si Ada. Bumalik siya para sa anak niya, para hindi mapahamak. Pero hindi niya na naligtas si Ada. Sobrang heartbreaking nun. At may inamin si Tommy dito, yung ginawa niya kay Arthur, sobrang dark. Kasi parang level ng Peaky Blinders, medyo dark talaga yon. Pero yeah, yun yung way na sinunod nila, dun sa direction na yun sila sumunod. Pero yeah, inamin niya kay Ada. Wala naman na si Ada, pero nasa ano na sila nun eh, nasa parang morgue. Inamin niya kay Ada na pinatay niya rin si kapatid niya, si Arthur. Sobrang dark nun, pero hindi ako makapaniwala na ganun yung naging resolve nila. Pero yeah, Peaky Blinders man. Passing the baton, para sa akin, passing the baton, pinasa ni Cillian Murphy kay Barry, or Tommy, kay Duke, ang pagiging leader talaga ng Peaky Blinders dito. Sa movie na to. One step ahead lagi si Tommy talaga. So, ang mission nila, pasabugin yung parang pinaglalagyan ng mga peking pera na yon. Which is nagawa naman nila. Kaso wala eh. Si Tommy parang tinanggap niya na yung niya, kapalaran niya na hanggang doon na lang talaga siya. Na gusto niya na talagang mamaalam, guys. So yun, namatay si Tommy dito sa movie na to. Pero kung fan ka talaga ng Peaky Blinders, kung alam mo yun, nasundan mo yung story ni Tommy Shelby, lahat nito, ni Arthur, ni John, ni Paulie, ni Ada, simula pa lang talaga sa lahat sa lahat ng mga karakter to, si Tommy yung parang ready na anytime, alam mo yun, magpaalam.
pero ironic na siya yung pinaka nahuli. Lahat halos nawala na. Siya yung si Arthur, si Jan yung una, sunod si Polly, sunod si Arthur, tapos si Ada, tapos siya, si Tommy. Sila yung original na family eh. Pero yun nga, hindi ako nalungkot na yun yung ginawa nilang ending. Sobrang epic. Sobrang epic nung naging story na itong The Immortal Man. Yung Immortal Man na term ay title nung libro na ginagawa ni Tommy dito sa buong movie. Sobrang ganda kasi may part doon na sinabi niya na hanggang dito na lang yung sulat ko. Si Duke na ang bahalang magsulat nung susunod na mga chapter. Depende kay Duke kung magiging maganda ba yon or hindi. Parang nagtiwala talaga siya sa anak niya. Merong scene doon na parang tatry do rin ni Duke yung yung father niya, si Tommy. Pero ramdam ko hindi eh. Parang part lang talaga siya ng ng plano nila. Nakipag-usap si Duke dito kay Beckett. Pero ang ending, yun nga, may dalang para makapasok din si Tommy doon sa base. So nagbakbakan, barilan. May tinilim siyang landmine. Tapos pagbarilan siya dito kay Beckett habang nakasakay si Beckett sa kotse niya. Pero tinamaan siya, marami na siyang tama. At ang ending nun, mamamatay na si Tommy. Pero ang huling bumaril talaga sa kanya. Gusto niya nang mamatay sa kamay ni Duke. Sabi niya, you can do it. Pero ayaw talaga ni Duke, pero pinilit siya ni Tommy para alam mo yun. Para mercy killing na lang din sa father niya. Sobrang ganda ng theme song. Lalo sa dulo, boy. Lalo sa dulo. Meron ding scene dito na napakadami kong gustong sabihin sa movie na to. Sobrang ganda. Itong scene na to, ito yung scene niya sa season 1 eh. Na nakakabayo siya. Nalakad siya dyan sa Birmingham. Correct me if I'm wrong, guys. Birmingham, yung lugar nila dyan. Naglalakad. Yun yung season 1 eh. Ito yung season. Naglalakad siya nun. At ito naulit. Naulit dito sa na to. Sa scene na to. Kung madumi yung damit niya dyan kasi kakagaling na nila sa suntukan ni Duke. Alam mo yun? Suntukan sila sa bahay ng mga baboy. So madumi yung damit niya. May mga dumi ng baboy. Yun yung kwento kung ba't madumi yung coat niya. Yung talaga boys. Yung theme song na ito, yung dulo. Sobrang ganda. Sana pakinggan nyo. At yung sinabi ni Tommy sa dulo, habang sinusunog nga yung niya, yung labi niya dun sa, di ba ganun sila mag-send, or hindi nila nililibing, hindi nila nililibing yung bangkay. Sinusunog nila dun sa parang wagon. Kasi nga yun nga yung kultura ng mga gypsies. Damn, sobrang perfect. Lalo na ngayon, ang daming series na parang hindi nila alam kung paano nila i-end yung ibang series hindi nila alam kung paano nila i-end yung kwento. Pero itong Peaky Blinders, closure talaga para sa mga fans. Siguro at least sa akin, at least sa marami. Hindi ko alam, comment nyo sa baba kung may naisip kayong mas magandang ending. Pero para sa akin, ito na yung isa sa pinakamagandang ending ng isang series na napanood ko. Na tanggap mo na yun yung ending. Tapos na yung story ng Shelby, yung original na family na yun. Tapos na yung story ni Thomas Shelby. Na okay ka na dun. Okay, tanggap mo na okay na. Yun yung ending na story niya. Yun yung out niya. Isa sa pinaka-astig, pinaka-maganda, absolute cinema. The Immortal Man. Peaky Blinders, The Immortal Man. Pero syempre, sa mga actors din yun ang galing din talaga. Cillian Murphy yan guys Tapos yung iba niya kasama yan, si Barry. Sobrang gagaling. At syempre yung writer si Stephen. Hindi. Ang pangalan pala ng writer is Stephen Knight. Syempre, siya yung niyan Kumbaga, imagination niya yung mundo na yan Sobrang solid talaga guys. Stephen King. Grabe magsulat ng story man. So ayun lang guys. Gusto ko ganito na content. Magsalita-salita tungkol sa mga paborito kong series or movies. Ayun lang. Absolute cinema. The Immortal Man.
Peaky Blinders the Immortal man. And guys, peace out by the order of the Peaky fucking Blinders.